Earth signs, tignan po natin kung ano ang mensahe para sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. So, ayan po ay si Dimitri. Ayan, kumakain na naman siya. So, tignan po natin ano yung mensahe for you. Mayroon tayo ditong attachment. Okay? Ano ba yung mga bagay na hindi ninyo kayang mawala sa life ninyo, na pinanghahawakan ninyo hanggang ngayon, earth signs? We have 6 chakra. Okay, so nakita ko dito is you should learn how to let go. Mas paganahin mo yung iyong isip kaysa sa yung puso. Mas. Okay, or kung kaya mong i-balance mo. Meron tayo ditong blossoming abundance. Yung iba sa inyo, may mga bagay or may mga material things na could be hindi ninyo ma-let go. Pero meron kayong kailangan kasing i-let go dito. So, yung iba po sa inyo, if you want to balance your 6th chakra or yung inyong 3rd eye chakra, is mas maganda po na ayan, meron daw kayong mga i-let go na mga material things, mga possession po ninyo. Yun yung sinasabi sa inyo dito ni Universe. Huwag niyo masyadong panghawakan. Kung kaya ninyong ibenta nyo na lang, or kung meron kayong mga bagay dito na sabi natin mapapakinabangan pa ng ibang tao, earth signs, so could be i-donate, ganyan. So, tignan pa po natin ano pa yung mensahe. We have the temple path. Ayan, so iba sa inyo, hindi naman kayo naliligaw ng landas, pero yung faith kasi ninyo, maaring nagde-deflate yan, nagde-deflate talaga, so parang nababawasan siya, yan, kaya meron kayong mga fears dito na nararamdaman ngayon, so do not fear, okay, kasi sabi nga sa atin is yung abundance is available yan sa kahit na sino. Need lang natin makita kung ano ba yung gagawin natin. Or need lang natin kumilos. Diba? So, tignan natin. At saka kailangan ninyong magtiwala. Hindi lang kay God, kay universe, pati din sa sarili ninyo. So, tignan natin kung ano pa yung mensahe. Spirit guide. Mayroon tayo ditong attachment. So, paulit-ulit yung nangyayari sa life ninyo. Nasasawa na ba kayo? Tanongin nyo sarili nyo. Earth signs, nasasawa na ba kayo sa nangyayari sa araw-araw ninyo? So, ayan po. Kasi paulit-ulit na lang yung nangyayari. Kasi sobra kayong nakakapit dun sa mga bagay na hindi ninyo kayang i-let go. Kaya din mismo yung iba sa inyo, nahihirapan kayo. Kasi need mo nang sabihin natin yung sapatos ninyo. Nilalakad nyo pa yan kahit na, alam mo yung nakanganga na siya, nagugutom na yung sapatos ninyo, pero nilalakad nyo pa rin. Ano nangyayari? Diba? Nahihirapan kayong maglakad. So, parang napaka-uneasing maglakad, lalo na pag alam ninyo na yung inyong sapatos is sira na, yung inyong sapatos is, sabi natin, ni-repair nyo na yan, tas konting lakad, nasisira, alam nyo yan, pero malayo yung lalakaran ninyo. So, nakikita mo, mismo yung iba sa inyo, alam nyo na yung nangyayari, alam nyo yung sira, alam niyo yung nagpapahirap sa inyo, pero hindi niyo nila-let go. Kumakapit kayong mabuti dito. So, yun yung kailangan ninyong matutunan. The art of letting go. Diba? Hindi lahat is mapanghahawakan natin. Hindi lahat kaya nating kontrolin. Tignan natin, pagdating naman po sa 6th chakra, we have dreams. Okay, so may mga vivid dreams ba kayo ngayong araw? So, yung iba sa inyo pwedeng nagsimula to nung nung eclipse, full moon eclipse. Yung iba sa inyo, hanggang ngayon pwedeng may epekto pa rin para sa inyo. Ayan po, so na-activate kasi yung inyong 6th chakra dito. Ayan po, so sa dreams talaga kayo, earth signs, yung iba sa inyo, sa dreams kayo, binibigyan ng mensahe. So, simula po ngayon, ayan, isulat nyo na talaga kung ano ba yung mga napapaginipan ninyo. Makikita nyo talaga yung totoong meaning niyan, mapagdudugtong nyo yan.
Ayan po. So, tignan natin kung ano pa ang mensahe. Pasensya na po kayo. Ayan, kumakain si Dimitri. We have procrastination. Yan, yung pag-unlad din ninyo dito. Some of you naman yung pag-unlad nyo na to, hindi naman to regarding sa finances. Okay? So, kung ano man yung mga bagay na gusto ninyong umunlad kayo kung saan man yan. O, siguro, yung iba sa inyo, gusto nyo talaga is sa material things. Pero kasi, yung sinasabi kasi sa inyo dito is hindi naman regarding lang talaga sa material things. For some of you, is ito po ay about sa faith ninyo. Yan. So, ito, pwede kasi na may mga tao sa paligid mo na yung mga pinapaniwalaan mo, hindi nila pinapaniwalaan. Kasi nakikita ko sa inyo dito, for some of you, earth signs, hindi naman kayo religious kung hindi kayo ay spiritual. So, magkaiba kasi yun. Ayan, yun nga lang kasi, yun, pag sinasabi mong spiritual ka, iba yung nagiging intindi ng mga tao. Kaya po yung iba sa inyo, may mga, sabihin natin, may mga certain ways kayo dito para sabihin natin, mas umunlad pa yung inyong kaalaman, mas umunlad pa yung inyong, sabihin natin, sige, yung pera ninyo. Pero di nyo ginagawa kasi may mga taong ayun, hindi naniniwala sa'yo. And bakit nga ba pinapakinggan mo sila? Bakit ba yung mga kilos mo is nakaset sa kanila? Bakit? Tanungin mo yung sarili mo. Masyado ba silang nag-expect sa'yo? Or natatakot ka ba? Ano ba yung mga magiging tingin nila sa'yo? Earth signs. Ayan, tignan natin. Check natin dito. Oh, kasi yung iba po sa inyo, may mga tao na hindi nakaka-appreciate sa inyo. Kasi yung iba, siguro dahil mahirap kayo. Pero ang totoo, madami pa naman kayong kayang ibigay. Kayang-kaya nyo magpayaman dito, earth signs. Sa totoo lang. Yun yung kasi hindi nakikita ng ibang tao. Kasi yung tinitignan nila sa'yo, yung wala ka. So, wag yun yung tignan mo sa sarili mo. Ang tignan mo sa sarili mo kung ano yung mayroon ka. The temple path, we have selling out. Ayan. So, it's time naman talaga na magtuon ka ng atensyon sa sarili mo. Sabi ko nga sa'yo walang mangyayari kung naniniwala ka kay God, kay universe, pero di ka naniniwala sa sarili mo. Kasi you can pray, di ba? You can pray, you can manifest, pero hanggat nagpa-pray tayo, nagmamanifest tayo, kung hindi naman tayo kumikilos at wala tayong tiwala sa sarili natin, walang mangyayari. Laging bare minimum. Laging crumbs yung makukuha natin. So, kailangan yung magtiwala dito sa sarili ninyo at huwag kayong bigay ng bigay. Okay? So, yung iba po sa inyo ito. So, pwedeng ito is family ninyo. Lagi kayong nagbibigay sa family ninyo. Nabibaby ninyo yung family ninyo. Nai-spoiled ninyo. So, huwag nyong spoil din kasi kayo din yung mahihirapan dito. Ayun naubos na kayo. Nabigay nyo na lahat. Pero na-appreciate ba kayo? Hindi. Diba? So, kung napapagod na kayo dito, nagsasawa na kayo, earth signs, maglagay kayo ng boundaries. Okay? So, tingnan natin, pagdating naman po sa trabaho, spirit guide, pagdating po sa trabaho, kamusta po? Pagdating po sa work, okay, pagdating sa work, spirit guide, kamusta po? Meron tayo ditong growth, ayan. So, sabihin natin, okay lang din naman kahit minsan, di ba, paulit-ulit yung nangyayari sa life natin kasi pwedeng may mga bagay na hindi mo pa talaga siya kabisado. Pero kung nafe-feel mo na parang, parang mali na to, hindi na ako nag-grow kasi masyado na akong komportable dito sa sitwasyon ko, dito sa trabaho ko. Yan. So, pag yan naman yung nararamdaman ninyo, tanongin niyo yung sarili niyo, ready naman ba kayong mag-take ng risk? Kapag ready kayo, ayan, dyan nyo talaga mahanap yung growth. And dito naman sa trabaho ninyo is nakikita nyo naman na araw-araw naman po, kahit paulit-ulit yung ginagawa ninyo, sa araw-araw may natututunan kayo. And yung mga lessons ba na yan ay tinatandaan ba ninyo? Or yung mga lessons ba na yan ay may natutunan ba talaga kayo? Earth signs. Kasi kung wala, uulit lang yan. Pero kung meron kayo natutunan dito, makikita nyo talaga yung growth na hinahanap po ninyo pagdating sa inyong career. So, tingnan natin pagdating naman sa negosyo. Pagdating sa negosyo, we have Ace, water, ayan, elements. Pisces, Cancer, and Scorpio. Okay, so some of you are very emotional talaga ngayong araw, pagdating dito sa inyong negosyo. So, ito, mukhang mapapaginipan ninyo kung mataas ba yung sales ninyo ngayon or kung ano man tong pinaka-highlight ng inyong negosyo ngayong araw. So, mapapaginipan nyo siya. Sobrang attached kayo sa inyong business. Na tipong kahit, ayan,
Kahit matutulog na lang kayo, nasa panaginip nyo pa talaga kung ano yung mga mangyayari. So, tignan ninyo kung meron kayong panaginip pagdating sa inyong business, ganyan. So, isulat nyo po yan kasi sabi natin, hindi man siguro eksakto na mangyayari yung napaginipan mo, pero meron niyang, sabi natin, behind the scene, no? Meron niyang meaning. Tapos, ito din kasi, ayan, no? Ramdam din kasi ng mga customers mo, ng mga staffs mo, yung pagpapahalaga mo sa kanila, na may puso ka talaga pagdating dito sa iyong negosyo, earth signs. Kaya, pwedeng talagang hahakot ka dito or umaapaw yung blessings pagdating dito sa negosyo mo ngayong araw. So, tignan natin kasi very clear din talaga yung vision mo pagdating dito sa iyong negosyo. Check natin pagdating naman po sa kaperahan. Pagdating sa kaperahan, we have naman Air, Gemini, Libra, and Aquarius. Okay, so tama na daw yung pagpaprocrastinate. Tignan mo. Ikaw din kasi minsan yung pumipigil dito sa pag-unlad mo. You're not, some of you, you are aware or you are unaware, pero kayo po yung pumipigil dito. So, di ba meron tayo ditong blossoming abundance. Tapos, ayan, Gemini, Libra, and Aquarius. So, pwedeng kausapin niyo yung sarili niyo, tanongin niyo yung sarili niyo, ano ba talaga yung gusto niyo pagdating sa finances? Ikaw ba yung tipo ng okay na kahit mahirap? Katamtaman lang, nasa middle class pa, or mayaman, or sobrang yaman? Ano ba yung gusto ninyo? Mag-decide na kayo ngayon. At kung ano man po yung mga magiging decision ninyo para dito sa inyong pera, para sa inyong kabuhayan, earth signs, is panindigan nyo po. Huwag kayo mapapagod hanggat di nyo nare-reach yung level na pinagdesisyonan ninyo ngayon. Tignan natin, pagdating naman sa love life, we have confusion, we have illusions. Ayan, so meron dito nanloloko sa'yo. Tiwalang-tiwala ka sa tao na to, pero naloloko ka pala niya. Tignan natin kung ano pa yung mensahe for you. So, tignan mo kung sino ba yung pagkakatiwalaan mo, or tama bang, or dapat bang pagkatiwalaan mo pa yung person mo. We have healing heart. Sabi dito, healing from heartbreak, freedom from toxic relationship. Okay, so meron pala dito is kaka-break nyo lang. Kakahiwalay lang po nung iba sa inyo. Or kung hindi man kayo naghiwalay, pwedeng nag-usap kayo ng person mo pero hindi maganda yung pag-uusap ninyo. So, nagkakaroon ka ng confusion dito. Iniisip mo, tama ba yung ginawa mo? Or tama ba na nakipag-break ka? Ganyan. So, naguguluhan yung iba sa inyo. Pero alam nyo kasi, bakit nyo ba yung ginawa? Kasi alam ninyo sa sarili ninyo na yan talaga yung kailangan ninyo. Na yung taong kadil ninyo, earth signs, is hindi na nakakabuti sa mental health ninyo. Kaya, naisip nyo din talaga na i-let go na. Ayan, though, pagkatas nyong i-let go, nagdadalawang isip yung iba sa inyo. Kine-question ninyo kung ano ba yung inyong naging decision. So, number 5, number 6, 3, 40, 3, 8, 1, and 12. So, 3, 3, yan po yung repeating numbers. So, yan lang po ang mensahe para sa'yo. Maraming salamat at mag-iingat ka always. Bye-bye!